Sa isang liblib na lugar sa Pilipinas, may isang inang tahimik na namumuhay sa gitna ng kahirapan. Ang kanyang buong buhay ay umiikot sa iisang layunin, ang mapalaki ng maayos ang kanyang tatlong anak. Sa kabila ng kakulangan sa pagkain, sa kabila ng mga gabing walang ilaw at sa kabila ng pagod na katawan, hindi siya kailanman nagreklamo. Para sa kanya, sapat nang makita ang kanyang mga anak na may pangarap at pag-asa. Bata pa lamang ang tatlong magkakapatid nang mawala ang kanilang ama. Mula noon, ang ina na lamang ang nagsilbing sandigan ng pamilya. Siya ang gumigising ng madaling araw upang maglaban ng damit ng iba, maglinis ng bahay, at magbenta ng kung ano-ano sa palengke. Minsan ay wala siyang makain buong araw, ngunit sinisiguro niyang mailaman ang tiyan ng kanyang mga anak bago siya matulog. Habang lumalaki ang tatlong anak, unti-unti ring lumalaki ang kanilang mga pangarap. Pinangarap ng panganay ang magkaroon ng magandang trabaho sa ibang bansa. Ang pangalawa ay nagnanais ding makaalis ng Pilipinas upang makatulong sa pamilya. Ang bunso naman ay nangangarap ng mas maayos na buhay, malayo sa kahirapan na kanilang kinalakihan. Ang ina ay tahimik lamang na nakikinig, ngunit sa puso niya ay maihalong takot at saya. Dumaan ang mga taon at isa-isang nagkatotoo ang mga pangarap ng mga anak. Sa tulong ng matinding sakripisyo ng ina, nakatapos sila ng pag-aaral. Ang maliit na barong-barong na kanilang tinitirhan noon ay saksi sa lahat ng luha, pagod at panalangin ng ina. Bawat sentimong kinikita niya ay inilaan para sa matrikula, pamasahe, at pagkain ng mga anak. Nang dumating ang pagkakataon na makapagtrabaho sa abroad ang panganay, ang ina ay halo ang naramdaman. May saya dahil may pag-asa na silang makaalis sa kahirapan, ngunit mailungkot dahil malalayo na sa kanya ang anak. Gayunpaman, pinili niyang itago ang lungkot at ipakita ang buong suporta. Para sa kanya, ang tagumpay ng anak ay tagumpay rin niya. Sunod-sunod na umalis ang dalawa pang anak patungong ibang bansa. Sa bawat pag-alis, mas lalong naging tahimik ang bahay. Ang dating puno ng tawanan at ingay ay napalitan ng katahimikan. Naiwan ang ina sa barong-barong, mag-isa, umaasang balang araw ay muling magsasama-sama ang kanyang pamilya. Sa simula, madalas siyang padalhan ng pera ng kanyang mga anak. May mga tawag, may mga mensahe, at may pangakong uwi sila kapag nakaipon na. Ang ina ay kontento na sa ganitong setup. Kahit mag-isa, masaya siyang nakikitang umaangat ang buhay ng kanyang mga anak. Hindi niya kailanman inisip ang sarili niyang kalagayan. Ngunit habang tumatagal ang panahon, unti-unting nabawasan ang komunikasyon. Ang dating madalas na tawag ay naging minsan na lamang sa isang buwan. Ang padala ay hindi na rin kasing dalas. Sinabi ng mga anak na abala sila sa trabaho, may mga responsibilidad na kailangang unahin, at may sariling pamilya na ring binubuo. Hindi nagreklamo ang ina. Sa halip, mas pinili niyang magtiis. Kahit mahina na ang kanyang katawan, patuloy pa rin siyang nagtrabaho. Bumabalik siya sa paglalaba at paglilinis upang may pambili ng pagkain. Sa tuwing may sakit siya, ipinagdarasal na lamang niya ito at umaasang lilipas din. Dumating ang panahon na tuluyan ng huminto ang mga padala. Hindi na rin sumasagot sa tawag ang mga anak. Ang ina ay naiwan na lamang sa mga alaala ng nakaraan. Ang barong-barong na dati punong-puno ng pag-asa ay unti-unting naging simbolo ng kanyang pag-iisa. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Araw-araw, ipinagdarasal niya ang kanilang kaligtasan at tagumpay. Hindi niya hiniling na bumalik ang yaman sa kanya, ang tanging hiling lamang niya ay maalala siya ng kanyang mga anak, kahit sandali lang. Samantala, sa ibang bansa, ang tatlong magkakapatid ay unti-unting yumaman. Magaganda ang trabaho, maayos ang tirahan, at marangya ang pamumuhay. Nakalimutan nila ang hirap na kanilang pinagdaanan. Nakalimutan nila ang barong-barong na minsang tinawag nilang tahanan. At higit sa lahat, unti-unti nilang nakalimutan ang ina na nag-alay ng buong buhay para sa kanila. Hindi nila alam na habang sila ay abala sa pagbuo ng sariling mundo, ang ina ay patuloy na lumalaban sa katahimikan at kahirapan. Hindi nila alam na ang bawat araw para sa ina ay isang tahimik na paghihintay, isang paghihintay sa pagbabalik ng mga anak na minsang ipinangako sa kanya ang mas magandang bukas. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naramdaman ng ina ang bigat ng pag-iisa. Ang kanyang katawan ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang mga kamay na dati isanay sa mabibigat na gawain ay madalas nang manginig.
Ang bawat umaga ay nagsisimula na may pananakit ng likod at tuhod, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi bumangon at ipagpatuloy ang araw. Ang barong-barong na kanyang tinitirhan ay unti-unti nang nasisira. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag malakas ang hangin, nanginginig ang mga dingding dayari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa bawat bagyo, mahigpit niyang yakap ang mga lumang gamit ng kanyang mga anak, mga alaala ng panahong buo pa ang kanilang pamilya. May mga kapitbahay na minsan ay nagtatanong tungkol sa kanyang mga anak. Ikinukwento niya na nasa abroad ang mga ito at may magagandang trabaho. Ipinagmamalaki niya ang kanilang tagumpay, kahit sa kaloob-looban niya ay may kirot. Hindi niya kailanman inamin na matagal na siyang hindi kinakausap ng mga anak. Para sa kanya, mas mahalaga ang dignidad kaysa awa ng iba. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalong naging malinaw ang kaibahan ng buhay ng ina at ng kanyang mga anak. Sa ibang bansa, ang tatlong magkakapatid ay patuloy na umaangat. May mga bagong bahay, bagong sasakyan at magagarang kasuotan. Nakasanayan na nila ang komportableng pamumuhay. Ang hirap na minsang nagpatibay sa kanila ay tila isang malabong alaala na lamang. Ang panganay ay abala sa pagpapalago ng kanyang karera. Ang pangalawa ay may sariling negosyo. Ang bunso ay namumuhay ng marangya kasama ang sariling pamilya. Sa gitna ng kanilang tagumpay, ang ina ay bihira nang mapasok sa kanilang isipan. Para sa kanila, ang nakaraan ay isang bahaging nais ng iwanan. Samantala, ang ina ay patuloy na nakikipaglaban sa araw-araw na buhay. Dumating ang panahon na hindi na siya tinatanggap sa mga dating trabaho. Masyado na raw siyang matanda at mahina. Sa mga sandaling iyon, napilitan siyang mangolekta ng mga bote at karton upang may maipambili ng bigas. Sa kabila ng kahihiyan, pinili niyang magtiis kaysa magutom. May mga gabi na hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa manipis na banig, nakatingin sa kisame ng barong-barong, iniisip kung saan siya nagkulang bilang ina. Tinanong niya ang sarili kung mali ba ang lahat ng sakripisyong kanyang ginawa. Ngunit sa huli, lagi niyang pinipiling ipagdasal ang mga anak sa halip na sisihin ang mga ito. Isang araw, nagkasakit ang ina. Mataas ang kanyang lagnat at halos hindi na siya makatayo. Walang kamag-anak na makapunta upang tumulong. Walang anak na matawagan. Sa gitna ng karamdaman, naalala niya ang mga panahong siya ang nag-aalaga sa mga anak kapag may sakit ang mga ito. Noon, hindi siya umaalis sa tabi ng kanilang higaan. Ngayon, wala ni isang kamay ang humahawak sa kanya. Lumipas ang ilang araw at bahagyang gumaling ang ina, ngunit mas lalo nang humina ang kanyang katawan. Hindi na siya kayang magtrabaho tulad ng dati. Ang kaunting ipon na mayroon siya ay mabilis ding naubos. Sa huli, napilitan siyang umasa sa tulong ng mga kapitbahay na nagbibigay ng pagkain paminsan-minsan. Sa kabilang banda, sa abroad, nagsimulang magplano ang tatlong magkakapatid ng isang bakasyon. Matagal na raw silang hindi umuuwi sa Pilipinas. Nais nilang ipakita sa iba ang kanilang tagumpay. Nais nilang balikan ang lugar na kanilang pinanggalingan, hindi upang alalahanin ang hirap, kundi upang ipakita kung gaano na sila kalayo mula rito. Hindi man nila direktang binanggit ang kanilang ina, may bahagi sa kanilang isipan na umaasang maayos pa rin ang kalagayan nito. Inakala nilang sapat na ang mga naipadala nila noon. Inakala nilang may ibang nag-aalaga rito. Hindi nila inalam ang katotohanan. Habang papalapit ang kanilang pagbabalik, ang ina ay walang kaalam-alam sa mga planong ito. Ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa barong-barong at sa araw-araw na pakikipaglaban para mabuhay. Hindi niya inaasahan ang anumang pagbabago. Para sa kanya, ang buhay ay tila unti-unting nauubos, kasabay ng kanyang lakas. Isang gabi, umupo siya sa labas ng barong-barong, pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Tahimik ang paligid, tanging mga kuliglig ang maririnig. Sa mga sandaling iyon, inalala niya ang mga panahong sabay-sabay silang kumakain, nagtatawanan at nangangarap. Hindi niya inisip ang kayamanan o ginhawa, ang nais lamang niya ay maramdaman muli ang presensya ng kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng sakit at pangulila, nanatili ang kanyang pagmamahal. Hindi ito nabawasan ng panahon, distansya o kapabayaan. Ang puso ng isang ina ay nananatiling bukas, kahit papaulit-ulit itong nasasaktan. Hindi alam ng ina na sa malapit na hinaharap, muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Isang pagbabalik na magbubunyag ng isang katotohanang hindi na kayang itago ng panahon,
isang katotohanang magpapayanig sa puso ng kanyang mga anak at magbubukas ng pinto sa pagsisising matagal nang hinihintay. Dumating ang araw ng pagbabalik ng tatlong magkakapatid sa Pilipinas. Matagal na panahon ang lumipas mula nang huli silang makauwi at marami na ang nagbago sa kanilang mga buhay. Sa kanilang isipan, ang pagbabalik ay isang tagumpay, isang patunay na nalampasan nila ang kahirapan at nakamit ang mga pangarap na minsan lamang nilang pinangarap sa loob ng isang barong-barong. Habang papalapit ang kanilang sasakyan sa lugar na kanilang kinalakihan, unti-unting bumalik ang mga alaala. Ang mga daang dati nilalakaran nila araw-araw, ang mga punong kahoy na sinisilungan nila kapag mainit ang araw, at ang mga simpleng bahay na saksi sa kanilang pagkabata. Ngunit sa kabila ng mga alaalang ito, hindi nila inaasahan ang bigat ng damdaming sasalubong sa kanila. Ang lugar ay tila mas tahimik kaysa dati. Marami sa mga bahay ay mas luma na at ang ilan ay halos hindi na matirhan. Sa gitna ng lahat ng ito, hinanap nila ang dating tahanan. Ang barong-barong na minsang puno ng ingay at tawanan ay naroon pa rin, ngunit halos hindi na makilala. Ang mga dingding ay butas-butas, ang bubong ay halos gumuho, at ang paligid ay tila pinabayaan ng panahon. Sa unang sandali, hindi agad pumasok sa kanilang isipan na iyon pa rin ang tinitirhan ng kanilang ina. Inakala nilang may ibang mas maayos na bahay na siyang nilipatan nito. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang barong-barong, unti-unting pumasok ang kaba sa kanilang mga puso. Lumapit sila at nasilayan ang isang payat at matandang babae na nakaupo sa harap ng barong-barong. Ang kanyang buhok ay maputi na, ang kanyang balat ay kulubot, at ang kanyang katawan ay bahagyang nakayuko. May hawak siyang maliit na lalagyan, tila naghihintay ng kaunting tulong mula sa mga dumaraan. Sa unang tingin, hindi nila agad nakilala ang babae. Habang tumatagal ang kanilang pagtitig, unti-unting bumalik ang mga alaala. Ang mga mata ng babae, kahit pagod at puno ng lungkot, ay pamilyar. Doon nila napagtanto ang katotohanang matagal nilang hindi hinarap. Ang babaeng iyon ay ang kanilang ina. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga tagumpay na kanilang ipinagmamalaki ay tila biglang nawalan ng saysay. Ang marangyang buhay na kanilang tinamasa sa ibang bansa ay biglang nagmukhang hungkag sa harap ng kalagayan ng ina. Walang sinuman sa kanila ang nakapaghanda sa ganitong tanawin. Sa sandaling iyon, bumalik sa kanilang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Naalala nila ang mga gabing wala silang makain, ngunit pinipili ng ina na magtiis. Naalala nila ang mga araw na sila'y maisakit at ang ina ay hindi natutulog upang alagaan sila. Naalala nila ang bawat sakripisyo na minsan nilang ipinangako na hindi nila makakalimutan. Ngunit kasabay ng mga alaala ay ang bigat ng konsensya. Napagtanto nila kung gaano katagal nilang pinabayaan ang ina. Ang mga tawag na hindi sinagot, ang mga mensaheng ipinagpaliban, at ang mga pangakong hindi tinupad ay unti-unting bumalik sa kanilang isipan, isa-isa, na parang mga sugat na muling binuksan. Samantala, ang ina ay hindi agad nakilala ang tatlong nakatayo sa harap niya. Ang kanyang paningin ay mahina na at ang kanyang isipan ay puno ng pagod. Ngunit nang tumagal ang sandali, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanyang puso. May isang pamilyar na presensya, isang pakiramdam na matagal na niyang hinintay ngunit hindi na niya inaasahan. Nang tuluyan niyang makilala ang mga anak, hindi saya ang unang naramdaman niya kundi pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na sa wakas ay bumalik ang mga ito. Sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang dinanas, ang puso niya ay agad na napuno ng saya. Para sa kanya, sapat na ang kanilang pagbabalik. Ngunit para sa mga anak, ang sandaling iyon ay isang matinding paggising. Hindi nila kayang ipagsawalang bahala ang kalagayan ng ina. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila kwento ng mga taong sila ay wala. Ang bawat hina ng kanyang katawan ay paalala ng kanilang pagkukulang. Habang nakatayo sila sa harap ng barong-barong, napagtanto nila na ang kanilang tagumpay ay may kapalit. Ang yaman na kanilang nakamit ay nabuo habang ang ina ay unti-unting nawalan ng lakas at pag-asa. Ang kontrast ng kanilang buhay at ng buhay ng ina ay masakit na malinaw. Hindi nila inaasahan na ang pagbabalik nila ay magiging ganito kabigat. Sa halip na kasiyahan, ang kanilang naramdaman ay hiya at pagsisisi. Ang lugar na minsang kanilang tinakasan ay siya ring lugar na nagbukas ng kanilang mga mata sa katotohanan. Sa gabing iyon, habang ang ina ay tahimik na nakaupo sa loob ng barong-barong, ang tatlong magkakapatid ay hindi makatulog.
Ang kanilang isipan ay puno ng tanong at panghihinayang. Nais nilang ibalik ang panahon, nais nilang baguhin ang mga desisyong kanilang ginawa, ngunit alam nilang huli na ang lahat. Ang tanging magagawa na lamang nila ay harapin ang katotohanan at pag-isipan kung paano nila haharapin ang mga bunga ng kanilang mga pagpili. Ang pagbabalik na inaakala nilang magiging masaya ay naging simula ng isang masakit, ngunit mahalagang pagsisiyasat sa kanilang mga sarili. Hindi pa tapos ang kwento. Ang pagbabalik ng mga anak ay simula pa lamang ng isang mas malalim na pagsubok, isang pagsubok na maglalantad ng tunay na kahulugan ng pamilya, pananagutan at pagsisisi. Pagkaraan ng unang gabi ng kanilang pagbabalik, mas lalong naging mabigat ang damdamin ng tatlong magkakapatid. Ang imahe ng kanilang ina, payat, mahina, at namumuhay sa isang halos gumuho ng barong-barong, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanilang isipan. Sa kabila ng kanilang tagumpay, ngayon lamang nila lubos na naramdaman kung gaano kalaki ang kanilang pagkukulang. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging malinaw ang kalagayan ng ina. Madalas siyang hingalin, hirap ng maglakad, at mabilis mapagod kahit sa pinakamaliit na kilos. Ang mga taon ng pagtitiis, gutom, at pag-iisa ay unti-unting bumawi sa kanyang katawan. Ang tatlong anak ay tahimik na nagmamasid, bawat sandali ay tila paalala ng panahon na hindi na nila maibabalik. Ang ina, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay pilit na ipinapakita ang saya. Para sa kanya, ang muling makita ang mga anak ay sapat na. Hindi niya inisip ang mga taong siya ay nagdusa ng mag-isa. Ang tanging nasa puso niya ay pasasalamat na sa wakas ay kasama niya muli ang kanyang mga anak, kahit panandalian lamang. Ngunit para sa mga anak, ang bawat ngiti ng ina ay mas masakit kaysa sa luha. Alam nila na ang ngiting iyon ay bunga ng pagmamahal na hindi kailanman nawala kahit sila ay matagal nang lumayo. Ang konsensya ay unti-unting kumakain sa kanila. Nagsimula silang magtanong sa kanilang mga sarili kung paano nila hinayaang mangyari ang lahat ng ito. Hindi nagtagal, dumating ang araw na tuluyan ng bumigay ang katawan ng ina. Isang umaga, hindi na siya makabangon mula sa kanyang higaan. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang mukha ay maputla. Ang takot na matagal nang nasa puso ng mga anak ay tuluyan ng naging realidad. Sa sandaling iyon, doon nila lubos na naunawaan ang bigat ng kanilang kapabayaan. Ang ina na minsang naging haligi ng kanilang buhay ay ngayon nangangailangan ang tulong na matagal na sana nilang ibinigay. Ang oras ay tila kumarera laban sa kanila, at ang bawat segundo ay puno ng panghihinayang. Habang inaalagaan nila ang ina, unti-unting bumalik sa kanilang alaala ang mga sandaling sila ang mga bata pa, mahina, umaasa, at laging may ina sa kanilang tabi. Ngayon, sila naman ang nasa tabi, ngunit dala nila ang bigat ng mga taong sila ay wala. Ang pangangalagang kanilang ibinibigay ay tila huli na, ngunit pilit pa rin nilang ginagawa ang lahat ng makakaya. Sa gitna ng karamdaman, ang ina ay madalas mawalan ng ulira. May mga sandaling tila binabalikan niya ang nakaraan, ang mga panahong masigla pa ang kanyang katawan at buo pa ang kanyang pamilya. Sa bawat ganitong sandali, mas lalo lamang nadarama ng mga anak ang sakit ng kanilang pagkukulang. Ang balitang tungkol sa kalagayan ng ina ay unti-unting kumalat sa komunidad. Ang mga kapitbahay na matagal nang nakasaksi sa kanyang paghihirap ay tahimik na nagmamasid. Alam nila ang kwento ng isang inang nagsakripisyo ng lahat para sa mga anak na sa huli ay iniwan siya. Ang katahimikan ng paligid ay puno ng mga tanong at hindi binibigkas na paghuhusga. Para sa tatlong magkakapatid, ang bawat tingin ng mga tao ay parang salamin ng kanilang konsensya. Hindi man sila diretsahang sinisisi, alam nila sa kanilang mga sarili ang katotohanan. Ang yaman at tagumpay na minsang ipinagmamalaki ay tila wala ng halaga sa harap ng buhay na unti-unting nauubos. Sa mga gabing walang tulog, ang mga anak ay napipilitang harapin ang kanilang mga desisyon. Naunawaan nila na ang pagiging abala, ang paghahangad ng mas marangyang buhay, at ang pagbuo ng sariling mundo ay unti-unting nagtulak sa kanila palayo sa ina. Hindi nila namalayan na habang sila ay umaangat, may isang taong unti-unting nalulunod sa pag-iisa. Ang ina, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay nananatiling tahimik at mapagpatawad. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, tanging pagod at pagmamahal lamang. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. Para sa mga anak, ito ang pinakamahirap tanggapin, ang katotohanang hindi sila kailanman sinisi ng ina. Habang papalapit ang gabi, naging mas kritikal ang kalagayan ng ina.
Ang bawat hinga ay parang pakikipaglaban. Ang tatlong anak ay nanatili sa kanyang tabi, puno ng takot na baka anumang sandali ay mawala siya. Sa kanilang mga puso, may isang panalangin, isang hiling na bigyan sila ng pagkakataong bumawi, kahit kaunti lamang. Sa mga sandaling iyon, napagtanto nila na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang yaman o estado sa buhay, kundi kung paano nila inalagaan ang mga taong nagmahal sa kanila ng walang kapalit. Ang ina ay buhay na patunay ng pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit, kahit na nasaktan at napabayaan. Hindi nila alam kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Ang tanging alam nila ay hindi na sila maaaring tumalikod. Ang pagsisisi ay dumating ng huli, ngunit sa puso nila ay may pag-asang baka may natitirang oras pa upang ipakita sa ina ang pagmamahal na matagal nilang ipinagkait. Ang susunod na araw ay magdadala ng isang desisyong magbabago sa kanilang mga buhay, isang desisyong haharapin ang nakaraan, ang sakit, at ang katotohanang hindi na nila kayang takasan. Sumikat ang araw na may dalang katahimikan na mabigat sa dibdib. Ang liwanag na pumapasok sa barong-barong ay tila mas maputla kaysa dati. Ang oras ay parang huminto habang ang tatlong magkakapatid ay nanatili sa tabi ng kanilang ina, bawat isa ay may dalang takot na matagal nang nakatago sa kanilang mga puso. Ang kanilang pagbabalik ay nagbukas ng mga sugat na hindi na kayang pagalingin ng yaman o pagsisisi lamang. Ang kalagayan ng ina ay patuloy na lumalala. Ang kanyang katawan ay halos wala ng lakas, at ang bawat paghinga ay parang paalam. Sa kabila nito, may kapayapaan sa kanyang mukha, isang kapayapaang nagmumula sa pusong matagal ng handang magpatawad. Para sa kanya, ang presensya ng mga anak ay sapat na. Hindi na niya hiniling ang anumang kapalit ng mga taon ng sakripisyo. Sa mga huling sandali, bumalik sa isipan ng mga anak ang buong kwento ng kanilang buhay. Naalala nila ang barong-barong na minsang naging sentro ng kanilang mundo. Naalala nila ang inang walang sawang nagtrabaho, nagtiis ng gutom, at nag-alay ng lahat upang sila ay magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ang bawat alaala ay parang kutsilyong unti-unting tumatago sa kanilang konsensya. Napagtanto nila na ang tunay na trahedya ay hindi lamang ang kahirapan ng ina, kundi ang katotohanang sila ay naroon sa mga taon na pinakakailangan sila nito. Habang sila ay abala sa pagbuo ng sariling mga pangarap, may isang pusong patuloy na umaasang babalik sila. Ang distansya ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal, at iyon ang mas masakit. Sa paglipas ng mga oras, tahimik na nagpaalam ang ina sa mundo. Walang ingay, walang galit, tanging katahimikan at pagmamahal ang kanyang iniwan. Ang kanyang pagpanaw ay hindi lamang pagkawala ng isang magulang, kundi pagkawala ng isang pagkakataong matagal ng pinalampas ng mga anak. Ang oras na hindi na nila maibabalik ay tuluyan ng naging bahagi ng nakaraan. Ang katahimikan matapos ang lahat ay napakabigat. Ang tatlong magkakapatid ay naiwan na may mga tanong na hindi na masasagot at pagsisising hindi na mabubura. Ang yaman na kanilang pinaghirapan ay tila walang halaga sa harap ng isang inang wala na. Ang mga pangarap na kanilang natupad ay hindi kayang punan ang puwang na iniwan ng pagkawala. Sa mga sumunod na araw, inasikaso nila ang mga natitirang bagay ng ina. Ang bawat lumang damit, bawat sirang gamit, at bawat sulat na iniwan nito ay puno ng alaala. Doon nila nakita kung gaano kasimple ang naging buhay ng ina, at kung gaano kalaki ang kanyang pagmamahal sa kanila. Walang reklamo, walang hinanakit, tanging tahimik na pagtanggap sa kapalaran. Ang barong-barong na minsang kanilang tinakasan ay naging simbolo ng kanilang pagkukulang. Sa lugar na iyon, napagtanto nila ang tunay na kahulugan ng responsibilidad at pamilya. Hindi sapat ang padala, hindi sapat ang pangako, at lalong hindi sapat ang pag-aakalang maayos ang lahat kung hindi nila tinitingnan ang katotohanan. Sa huli, nagpasya ang tatlong magkakapatid na baguhin ang kanilang buhay. Hindi na upang itama ang nakaraan, dahil iyon ay hindi na posible, kundi upang bigyang saysay ang aral na iniwan ng kanilang ina. Pinili nilang tulungan ang komunidad na minsang naging tahanan nila. Ang barong-barong ay kanilang inayos at ginawang alaala ng isang inang nagmahal ng walang kapalit. Ang kanilang pagbabalik sa abroad ay hindi na tulad ng dati. Ang bigat sa kanilang mga puso ay hindi nawala, ngunit ito ay naging paalala ng isang pangakong hinding-hindi na nila sisirain. Natutunan nila na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kung paano mo inalagaan ang mga taong nagbigay sa iyo ng buhay. Ang kwento ng ina ay nanatili sa kanilang mga puso, isang kwento ng sakripisyo, pagtitiis, at pagmamahal na walang hinihinging kapalit.
Isang kwentong magpapaalala na ang oras ay mahalaga at ang pagmamahal ay hindi dapat ipinagpapaliban. Sa dulo, ang tatlong anak ay yumaman nga sa mata ng mundo, ngunit huli na nilang natutunan na ang pinakamahalagang kayamanan ay ang presensya, pag-aaruga, at pasasalamat sa mga magulang habang sila ay naririto pa. Ang pagsisisi ay dumating, ngunit kasabay nito ay ang aral na sana ay natutunan nila ng mas maaga. At sa katahimikan ng barong-barong na minsang naging tahanan, nanatili ang alaala ng isang ina, isang paalalang ang pagmamahal ng magulang ay walang hanggan, ngunit ang oras upang suklian ito ay maihangganan.